Ayun, tapos na po kami. 770 kilos po ang aming pang 36 na harvest. Good morning po. Good morning po mga ka-HB. Pangilan to? 36. 36 pitas na po namin. Tuwing pitas na lang tayo na nagbablog. Dahil super busy na po. Hiwa-hiwalay po kami. Ito po yung mga pipitasan natin. Ayun o. Kahapon nagpatubig ako dito sa Bay Abono. Tapos yung okra tubo na rin. At maganda-ganda na rin yung salida nila. Ayan po yung ating mga pipitasan o. Pitas na po tayo. Si Babang Kanoto pong ipitas ng kamatis o. Oop. Yung mulot ng kamatis si Babang Kanoto ah. Ang dala rin parang halanganan eh. Daliwa may aquano rin. Pati sa taas may ano, pahinugin. Tuwahin mo na. Tuwahin yung pagmasdan yung ampalaya. Daing bunga. Yung taliya, ito na po yung napitas nila. Puro ano na lang, sigundahin. Akala ko yung nandun lang sa may ano yung napitas nila. Ito pa pala oh. Yan pa pala sa mga gitna. Kaya taga nervyos. Wanda ka eh. Ano. Ala ka dyan tabo, walang tao. Mula nga rin ang smokoy.
Kahit ayaw mong pumikit, pumipik eh. Napuno na. Timbang-timbang. Puro sukot. So imbis tapos na po kaming pumitas, hakutin na lang. Timbang anak kami. Ilang hakot pa niyan? Dalawa? Mga 3 pa siguro. 3 stretch. Ay, pangala. Warak boy. Sikun. Ating pong kamatis oh. Naka 50 kilos yun eh boy. Kamatis. Pabalikan na lang. Nag-overflow. Mga ilang kilo yan sa tansya nyo? 50 o 40? 40. 40. Tapos dalawa pa niyan. Kasi 12 bundles pa. Diba? Nawe. Taas. Ulit sa araw, hintay doon ilaw yung ano. Mag-aalas 7 na sila kauwi daw. Sila? Sila? Oo, nauna. Hintay daw sila yung ano. Tapos, yung gulgol. Bali 22. 17 yun eh. Ilan ba? Naka 77 bundle. Bali magkano yan? Tapos na po kami. 770. Oh. 770 kilos. 36 pitas. Joket na magparang. Naka 36 yung segunda. 19 yung good. 770. Ah, Ne? 22 yung RR. Takadami. 770. Okay. Oh, yes. Tara guys. Ubo. So yun. Tapos na po kami. 770 kilos po ang aming pang 36 na harvest. Pero yung susunod na pitas baka malaki din yung ano, malaki na i-atras niya. Susubukan pa nating pabungahin ulit saka sakali.
Magpapabungan naman tayo. Pero okay pa yung talbos niya eh. I-sprayan lang natin ulit. Pampabunga. Okay, thank you po. 770 kilos. Yung iba nahakot na. Hindi kaya ng isang pasada. Nandito po tayo sa okrahan. Ngayon pa lang po tayo mag-update. So ito na po sila oh. So bali pinatabaan na naman to, pangalawang abono. Tapos patubig. Tapos mayari na po yung pagkukultivate. Ayan. Halos apat na araw binira. Napakalaking tulong nung makina. Diba? Dati buo-buo yung mga buliga niyan. Halos ganito karamihan, marami. Ganito. Pero dahil nadaanan ng ating rotavator, medyo napino. Isang beses pa. Pagkayaring mapatubigan to. At saka pagka pwede ng daanan ulit, mapakultivate natin para yung damo hindi na makaporma. So napakalaking tulong guys ni Kubota. Ayan na po yung ating okrahan. Hindi nakaporma yung damo. Iuwi ngayon yung makina kasi tutudling naman dun sa pinagpatulahan na stable at roto na rin pala yun. At dumating na yung punla. Langis. Oh, amoy yan. Lalang na siya hindi ha, pero abang hindi ginipot pa doon. Tinawag eh. Bukas na lang pabaltan. Oo. Ayun o. Napakalaking menos. Kung gagambulin namin yan, baka kulang sa amin yung 1 linggo. Yung purpose kasi guys, yung mabungkal yung lupa. Isang paraan pa to para lumaki na yung okra at hindi makaporma yung damo. Tapos spray na lang ng herbicide nun. 10 days. Bali 10 araw pa lang yan, no boy? Ha? 10 araw, no? Ako. Kasi asin ko tinanim eh. Oo. Tumubo ng 11. Ano bang araw ngayon? Sa 20 pa lang. Itong kalahating block na to, napatabaan na yan. Bali 2 beses na napatabaan. Manipis lang. Kasi bata pa lang yung okra. Susunod haluan na natin ang triple, yung 4600. Mahina yata boy. Hindi mahina yung tubig yan? Hindi mahina. Naka-minor lang. So ito kasunod, mga 8 kilo din yan, no boy? Ha? Mas malaki to eh. Ang naitan mo kasi dito 8 kalahating kilong okra. Ito baka ganun din, siguro mga 8. Kasi nagkaroon ng bahay dun eh, sa dulo. Tapos palipas tayo na 1 buwan, yun nandito naman sa 2, 3 block. Kasabay-sabay din, no? Maghahabol din eh. Sunod. So ngayon mag-i-spray naman tayo ng ampalaya. Spray natin sila dahil pitas kanina. 2 dikit yan. Ngayon siguro bukas or magpagitan tayong 1 araw
spray ulit para yung mga maninira hindi makapurma. Okay naman. Kahit ako na-amaze pa rin ako dito sa ating ampalaya dahil sa haba ng kanilang binigay na pitasan. At pinagpapasalamat natin yun sa ating Panginoon. So sana yung knowledge at experience natin sa pag-aampalaya sana magtuloy-tuloy at sana ma-improve pa. Kasi bukod dito sa marami pa akong gustong subukan at alamin. Pero okay na tayo dyan. Kahit pa paano sa mga pinagdaanan natin sa pag-aampalaya, napag-aralan din natin kahit pa paano. Basta payo ko lang guys, huwag kayong matakot na mag-take ng risk. Try and try. Pagka pumalya, ibig sabihin may mali. Yan ang kailangang i-improve. Subukan natin. Mag-spray tayo ngayon. Pampabunga at fungicide. Okay na. Makapag-spray na tayo ng foliar at fungicide. Hintayin na lang natin sila sa kubo. Sana tumalab pa. Pagka yan tumalab pa at naglabas pa ng pinusuan, baka lampasan pa natin yung 40 pitas.